pakinggan ang mga wika mula sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Ganito po ating marinig. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, umaringan ninyo ang inyong dating pagkatao na nagsisira dahil sa pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na dalikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katawan. Para ito patuloy sa kanyang kabanatan. Pagkain na nating mga katabi na napakamapagpalang umaga po. Patuloy tayo magpasalamat kay Lord dahil patuloy niyo po tayo binibigyan ng buhay at kalakasan. Napakasarap sa feeling na yung moment na binitawan mo na lahat, let go mo na yung all. Tapos ngayon, alam na kung sino talaga yung gusto ng buhay mo o yung dapat puntahan ng buhay mo. Hindi yung dating ugali at mga dating gawin. So, as we sing this first song, ipakita natin kay Lord na siya ang hinahanap natin at siya lang din ang ating hahanapin. So, let us all sing, ikaw ang hinahanap ko. Just
deep in my soul. You give me joy. Down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. It's in my brokenness. I'm the true love instead of pain. There's freedom for you captured me. I'm the joy instead of mourning. There's freedom in my brokenness. I'm the true love instead of pain. There's freedom for you captured me. I'm the joy instead of mourning. You give me joy. Down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. You give me joy. Down deep in my soul. Down deep in my soul. Down deep in my soul. You give me joy. Down deep in my soul. 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 Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. I've never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, you give me joy. Down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy. Down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy. Down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. Down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. So before we proceed to our next song, let us remember that God is calling us to let go of the old habits, the old mindset, the old version of us that no longer is aligned in His path. It is the declaration that we are ready for something new. Tayo ay handa na i-surrender sa Kanya lahat without doubts and everything. So, as we sing this next song, now ito ay silbing prayers, surrendering everything to Him, problems, lahat ng mga dinadala natin. So, for this next song, I surrender. Let us surrender to Him everything.
surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender.
Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Let us continue singing Open Space.
this next song will prepare our hearts for our marriage supper. So let us ask the team. Tayo po lahat ay natin nakatayo at ating pong pakinggan ang sinasabi sa banal na kasultan ng ating Panginoon na makikita at mababasa sa 1 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang sa mga sumusunod. Sinasabing, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus ng gabing siya ay ipagkanulo ay 50 ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain tumiinom ay kumakain at tumiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po natin sa madaling libo at manalangin. Good morning po sa ating lahat. So, samahan niyo po akong mag-alay ng panalangin para sa Panginoon. So, wait lang po. Kanta ba kanta? Sabi.
afraid to try again. Right now I see my ashes where there was a flame. Truth is that you're not forgotten, 'cause grace knows your name. God's not done with you, even when you're broken, heart and your wounds and your scars. Even when you're lost and it's hard and you're falling apart. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. There's a light you don't notice until you're standing in the dark. And there's a strength that's growing inside your shattered heart. Even when you're broken and hard and your wounds and your scars. Even when you're lost and it's hard and you're falling apart. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. It's not done with you. He's got a plan, there's a spot of hell. He's gonna finish what he started. He's got a plan, there's a spot of hell. He's gonna finish what he started. He's not done. God's not done writing your story. No, he's not done. God's not done with you. God's not done with you, even when you're lost and it's hard and you're falling apart. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. Oh, he's not done, God's not done with you. Hindi pa rin po tapos ng mga ganito. Okay, bagong taon pa rin. Okay, so dahil bagong taon, ay tayo po tayong lahat at pakinggan po natin sinasabi, katulad po ng binasa ng Brother Jerry kanina. In Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, ito po sinasabi, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Let us pray. Lord, muli sa umagang ito, we pray and patuloy niyo kaming gabayan, patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan at puso na kung saan ay marunong tumanggap ng inyong mga salita. Mabang ang dahan ng salita na mahahayag nyo ay patuloy namin maipamuhay sa aming buhay sa mundo ito upang makita at malaman ng mga tao kung sino ka, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa pribilehyo. Narito kami na ingatan niyo kami papunta rito upang patuloy na makinig ng inyong salita at mag-aaral at magpuri, Panginoon. Kaya Lord, we pray na
sa simula hanggang sa matapos kami ay kayo bumabay sa amin. Ito ba kami sa aming dalangin? Sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. Okay. So, anong nakaraang linggo, ano po yung ating pinag-aralan? Patungkol po saan? Yan. Hindi tayo uusad hanggat hindi nyo alam kung ano ang pinag-aralan natin ng nakaraan. New life. So, pag sinabi pong new life, bago tayo magkaroon ng bagong buhay, kailangan matanggal ang luma. Never pong magkakaroon ng bago kung nakasulot pa rin ang luma. Kaya nga mga kapatid, ito yung tanong. Kumusta yung buhay mo? Luma pa rin ba? O bago na? Ano? Sabi po ito sa binasa natin, iwan ninyo. Iwan. Ibig sabihin, yung dating pagkatao natin, hindi yan parang multo na naaalis sa'yo, nag-iiwan ka. Shopping, darating yan. Okay. Kasi, ang dati natin pamumuhay, dapat iniiwan. Hindi kasi ganito yan eh. Parang ganito. Lord, tanggalin niyo po. Tanggalin niyo po. Pag sinabi natin tanggalin, pinatusan ko si Lord. Pero walang kiluwa. Tama po ba? Sino na lang nag-pray, Lord, tanggalin niyo po yung masasamang ugali ko. Hindi si Lord ang magtatanggal yan, mga kapatid. Lord, tanggalin niyo po yung katamaran ko. Hindi po si Lord ang magtatanggal ang katamaran mo. Maging malinaw po sa atin yun. Ang sabi po sa 22, iwanin niyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Meron kang gagawin, kapatid. Kasi minsan ganito, ipagpapasa Diyos ko na lang. Si Lord na yung bahala. Si Lord ang bahala, pero ikaw ang gagawa. Saan kayo nakakita, bumili ka ng regalo, nilagay mo sa lamesa, gagalaw ba mag-isa yun para iluto yung sarili? Letting go of all. So, sabi po doon, sa introduction, kuya, 2 pindot. Yan. Susundan mo kung ano sasabihin ka, ha? Okay. In the Bible, to put off your old self. Kailangan ikaw ang magtatapos. Huwag mo ayasa kay pastor. Hindi kasi ako binabible study ni pastor, kaya hindi ako nagbabago. Hindi po si pastor ang magbabago sa'yo. The first step na ginawa mo, na pumunta ka at tinanggap mo si Kristo, you are ready to change yourself. Kasi ang nasa isip natin, kapag tayo ay naging Kristiyano, baby tayo. Ang church po ay hindi alagaan. Ang church po ay kung saan ka makatuloy. Hindi aalagaan kung sino ka. Pero itutuwid ka kung dapat, kung sino ka, kung ano ang dapat maging ikaw. Kaya minsan ganito, takot na takot ang church na sabihin ang masasama natin ugali.
Dapat hindi natin sasabihin sa kanila. Dapat hindi babangkitin kasi masasaktan sila. That is the problem. Bakit hindi lumalago ang Kristiyano? Kasi hindi nila alam na dapat palang baguhin yung pagkatao. Ang mindset natin umattend, sumimba, kumanta, magpuri. Pero nawawala ang salitang babago. That is the problem ng mga Christian ngayon. Ako to hindi ko pwedeng baguhin. Kasi ako na to. Tinanggap na ako ni Lord na ganito ko. Yes, tinanggap ka ni Lord na ganyan ka para mabago, para baguhin. Tinanggap tayo kahit tayo makasalanan. Ang problema, nananatili tayo sa pagkakasala. Nananatili tayo sa pagiging makasalanan. Kasi hindi natin tinatanggal yung dati natin pagkatao na lagi natin pinagpe-pray, Lord, baguhin mo ako. Yes, babaguhin tayo ni Lord kung gusto mong magbago at may ginagawa ka pagbabago. Subukan yung maligo na nandun yung damit nyo at hindi nyo hinubad. Pag naligo ka, mababasa yan, matutuyo yan, pero nandun pa rin yung damit. Most likely, nandun pa rin yung amoy. Kaya huwag tayo magtaka bakit yung buhay natin ganun pa din. Bakit po? Naligo lang tayo ng pabautismo. Pero never tayo nagbago. That is the problem. Ano po? Kaya nga sabi doon ay it refers to an intentional and decisive action. Intentional. Kung gusto mong mabago, magbago ka. Hindi pwede susulat mo lang, magbabago na ako. And then after next page, wala ka nang susulat. Kaya yung journal, ano man nangyayari sa mga journal? Sa una lang. And then next page wala. Yun yung journal. Yun yung journal ng buhay natin. Sa umpisa, ang dami. Dami natin nagsasabi. And then after many pages, wala na nakasulat. Kasi na-stuck na tayo, napagod na ako sa paggawa ng mabuti, sa pagbabago ng sarili. And isa pa, alam niyo kung bakit ang hirap tanggalin yung dati natin pagkatao? Yun yung tatlong lalaki. Masaya kasi tayo sa luma nating pagkatao. Ayaw natin na mawawala yung mga kaibigan natin kasi nagbago tayo. Ayaw natin na mawawala yung kasiyahan natin sa mundong ito. Mas masaya na sumunod sa Panginoon kaysa yung siya ng mundong ito. Kaya nga mga kapatid, ito lang. Gusto ba natin talagang magbago? Kasi kung gusto natin, the core concept of Ephesians chapter 4 verse 22 to 24 is the process of transformation. Transformation. Pagbabago. Sino na dito nanonood ng dati? Wala na ngayon. Transformers. Nakapanood ng Transformers. Yung Transformer, nagbago yung itsura niya. Pero yun pa rin siya. Nabago totally. Kasi dati siya truck, naging robot. Dati siya gumugulong, naging yung lumalakad na. Transformation, ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin. Pero mababago yung konsepto ng buhay mo. Hindi na ikaw. Mababago ba kung paano ka magsalita? Kung paano ka mag-isip. Kasi yung paano magsalita, yung boses mo, yan pa rin yan. Pero yung lalabas dyan, yun yung mababago. Kasi ito yun.
hindi mababago kung paano ka magsalita. Pero dapat mabago kung paano ka mag-isip. Ha? So, sabi doon, kadalasan, ang pagbabago ay kinukumpara. Kung madalas kinukumpara sa pagpapalit ng damit. Sino dito gusto lagi siya mabaho? Wala naman eh. Diba? Gusto natin araw-araw mabaho. Sino tayo araw-araw naliligo? O ngayon malamig challenge to. Hindi komportable po yung ano. Hello, yan. Hindi po komportable naligo ka, susunod mo rin yung dati mo. Ayun yung ba gusto mong damit? Sa masa panaramdam na. Naranasan ko po yun ano. Ito. Nung bata ako sa Central. Ay, sino naman nag-aral ng Central dito? Central, yan, Central. Doon sa Central, ang likod nun, ilog. Alam niyo yung ilog doon? Yan. Yung ilog na yun, gumawa kami daan pababa. At tuwing tanghali, pag break time, lunch time, bumababa kami doon sa daan na yun at naliligo kami sa ilog. Ang pinakamasaya nun, maliligo kami naka-brief. Kami ng teacher namin, ba't ba yung mga damit nyo basang-basa sa baba? Naligo kami naka-brief. Kahit ba tumatawa, naliligo ka rin, no? Naranasan mo yun, no? Naliligo kami. Pero alam nyo, ang sama ng pakiramdam ng sinuot mo yung iba yung pakiramdam nung naligo ka, tapos sinuot mo ulit yung damit na hinubad mo. Ang masaklap nga doon, basa pa. So, mga kapatid, ganito. Bilang Kristiyano, kumusta yung damit nyo dati? Suot nyo ba rin ba? Hindi nyo po, ano na lang, latest na lang. T-shirt na lang, yung pang-ibaba, wala na. Ang gusto po ng ating Panginoon, totally tatanggalin natin yung lahat na meron tayo. Yung dati natin. So, okay, the process of transformation. Yan. So sabi nito, the old self. This is your pre-Christian nature, which characterized by deceitful desires and behavior like lying, bitterness, selfishness. In Romans chapter 3, verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. Yung ating lumang pagkatao. Wala po, kahit po ganito, kahit ikaw ang pinakamabait, kahit na-declare ka sa school, si Kuya JR po ang pinakamabait dito. Pero hindi pa rin yun ang magtitikta na ikaw ay bagong nilalang. Kahit pa ikaw pinakamabait sa lahat, o pinakamabait sa mundo, pero wala declared ng 23, lahat tayo ay makasalanan tayo. Unless, sabi nga, ay tatanggapin natin si Kristo. So, sabi ko doon, next, transformation. The transformation between putting off the old and putting on the new is the command to be renewed in the spirit of your mind. This involves shifting your perspective and attitude to align with God's truth. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ayan. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban, ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pero sabi doon sa una, sabi doon,
Ito ang karapat-dapat. Sabi doon, ako'y nakikiusap na iaring yung sir bilang isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos. Ang isa, kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, hindi mababago yung ating salita. Ano ba yung babaguhin natin? Yung ating pag-iisip. Kasi minsan ganito, babaguhin ko yung aking ginagawa. Hanggat hindi mo binabago ang takbo ng iyong isip, hindi mababago ang iyong ginagawa. Sino po ba ay nagko-control? O ano nagko-control ng ating katawan? Aling part po ng ating katawan ay nagko-control sa ating katawan? Ang ating pag-iisipan. Kasi yung isipan natin, kung ano yung dikta niyan, yun yung mangyayari at yun yung gagawin. Kaya nga napakahalaga sa transformation natin na mabago muna yung perspective natin sa buhay. Mabago muna yung attitude natin sa ating buhay. Kaya hindi tayo magiging masipag kung tamad tayo. Tanggalin muna natin yung perspektibo ng pagiging tamad. Ano yung perspektibo na binibigay ng mundo? Okay lang na tamad, hindi naman pagod. Napakaganda. Di ba? Hindi pagod. O yun, eto, minsan nakakatuwang pakinggan, pero minsan ginagamit natin. Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Ayan ang magandang katuwiran. Hindi nga mapapagod, pero never ka magiging kasipan. Katatandaan mo yan. Katatandaan natin yan. Kaya mga kapatid, kung gusto natin mabago, baguhin natin yung isipan natin kung paano tayo mag-isip. Gusto natin umunod na dating buhay, pag may problema tayo, higa, tulog, at hindi nagagalaw. Ba't ayaw natin harapin yung problema? Ba't ayaw natin ayusin yung problema? Kaya mga kapatid, ganito lang. Isang tanong, isang sagot. Gusto nyo bang mabago? Wala naman yan eh. Wala nang ibang tanong, gusto mo mabago? Magbago ka. Yun lang naman sagutan, wala na iba. Kahit ipag-pray natin na ipag-pray, Lord, baguhin mo ako, magbago ka. Sasabihin na sa'yo ni Lord, magbago ka. Yun lang naman, wala nang iba. No? Wala nang ibang technique dyan. Ano yung sasagot ng ating Panginoon? Pag tinanong mo, Lord, ano bang gagawin ko? Hindi mo ba nabasa? Anong sagot na laging ni Satan? Kapag siya ay tinutukso? Nasusunod. Kaya kung tayo ay magtatanong sa Panginoon, Lord, itong lito lang ako, hindi ko anong gagawin. Nasasabihin sa inyo, Lord, hindi mo ba nabasa? Nabasa na natin. Anong gagawin ko? Lord, anong gagawin ko para mabago? Patience. Yan. Nasa Efeso. Okay. New self. This nature is created after the likeness of God in true righteousness and holiness. 7, mga pang verse 2, nalimutan ko. Kaya kung makikipag-isa na kayo ay 17, nalimutan ko yung verse. Ayan. Verse 2 Corinthians 5:17, kaya kung makikipag-isa na kayo, kung nakipag-isa na kayo, kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa head, ito'y napalitan na ng bago. Pag sinabi pong new self, at ikaw'y nakipag-isa na kay Kristo, wala na yung dati.
Kung nandyan pa, ano yung magiging sagot natin? Baka hindi pa tayo nakikipag-isa talaga ng Kristo. Sabi nga po, proseso naman yan. Tama naman po, proseso. Pero ang isang proseso ay hindi tumitigil. Ba? Ang proseso ay diretso. Kapag tumigil yan, hindi na yung proseso. Kasi ang proseso ay diretso. At ang proseso ay hindi pabalik. Ang proseso ay pabalik. Kasi ang kasunod ng proseso ay progreso. Bakit po walang nangyayari sa buhay ko? Walang progreso, ibig sabihin, walang proseso na nangyayari sa buhay. Nandun ka, nakatipid. So, next. Yan po, summary lang. Old self, transformation, and then new self. Practical step for change. Yan, sino rin pinagtatanim? Yan. Sino mo rito yung nagtatanim? Ayan. Sino rito yung may paso ka, may namatay kang halaman dyan, hindi mo tatanggalin, magtatanim ka ng panibago. Hindi, di ba? Pag nagtanim ka, automatic tatanggalin mo lahat yun. Kasi bakit po, merong mga, kung yung namatay mong halaman, meron nga mga bumjay na pwedeng pumatay ulit doon sa isa pang halaman. At minsan, mayroong substance dun sa lupa na hindi karapat-dapat sa mga halaman. So, tatanggalin mo yung papalitan mo na panibago para makapagtanim ka ng panibago. So, sabi doon, practical step for change, putting off old self is both a one-time decision and a daily commitment. So, pag nagtanim ka, hindi nagtanim ka lang, hahayaan mo na. Proseso ulit yan. Dilinis mo yung paso, itinanim mo yung bago, at aalagaan mo araw-araw. Yan ang pagiging Kristiyano. Inaalagaan ang araw-araw nating pamumuhay bilang mananampalataya. Hindi inaalagaan ang dating pagkatao. Kasi bakit po? Patay na yun eh. Ang isang bagay na namatay na hindi na muling mabubuhay. Pero ang ginagawa natin, pilit natin binubuhay eh. Naalala ko tuloy doon sabi niya, wala na tayong malagyan ng damit. Kailangan mo na magtanggal ng damit. Alam niyo po, ako ay, ano ba tawag ko? Mas-sentimental value. Sabi niya sa akin kagabi, alam kong mahal mo, alam kong gusto mo yung mga binigay ko sa'yo. Meron po kasi akong polo na never kong itinapon. Binigay niya sa akin yun nung nanliligaw pa lang siya sa akin. Alam mo ang ano yun? 2010. O yan. 2008. Kailan na naging tayo? 2007. 6. Ako patay. 2006. 2006 kanya. Binigyan niya po ako ng polo. Polo shirt. So, 2010. Anong date na ngayon? 8. Anong date na ngayon? 2025. So, buhay pa po yung... Ay, 26 na pala. sorry. Buhay pa po yung polo shirt. Kaya bibili kayo Giordano, matibay. Nag-promote po. Okay, binigyan niya po ako nun. Magkano yung dati? 500, no? 500. So, hindi ko na alam kung magkano yung Giordano ngayon. Around 1,500 na yata ang Giordano ngayon na polo shirt. Ngayon, hindi, nandun pa po yun sa cabinet at ginagamit ko po. Kahit small siya, pinagkakasa ko sa katawang medium. Sabi niya, kahit mahal mo ko, pero kailangan natin para makapaglagay ko pa. Alam ko mahal na mahal niyo yung dati yung pagkatao.
Alam ko, mahal na mahal niyo yung dating sarili. Pero kung gusto natin at mahal natin yung Diyos, kailangan natin tanggalin yung mga minamahal natin yan na nakakahadlang upang malagyan natin ng bago. Ano po? Nagigis niyo po ako. Kahit mahal na mahal niya, alam ko po yung mga memories na yan, memories siya ng paninigarilyo, pag-iinom, pagsusugat, mahal na mahal niya yan, pero kailangan natin tanggalin yan. Yan yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin. Yung pagiging masamang ugali, alam ko mahal na mahal natin yan. Kasi alam niyo, nung high school, pag ikaw ay bad boy, ikaw yung astig, ikaw yung maraming kaibigan. Pag ikaw ay mapagit, ikaw ay nandiyan lang, nasa gilid, binubuli. So dapat hanggang ngayon, ikaw yung kilala nila na astig. Sa beses, pinakita po akong kaklase ko sa palengke. Tinawag siya kong pastor. Hindi ko alam kung ano yung magiging, dito, yung magiging sagot ko sa kanya. Kasi yung mga kaklase ko na tinatawag akong pastor, nang bubwisit lang, nangaasar lang. Pero ito, tinawag akong pastor. Sabi ko, alam mo naman mabait na tao yun. Pastor ka na, di ba? Sabi ko, oo. Ang inusugot, no? Baka kasi mali yung, alam yung baka negative yung kasunod. Pastor ka na, di ba? Tapos sabi niya, ang sarap talaga makakilala sa Panginoon. Ay, Christian ka rin pala. Ang sarap pala. Ang sarap makakilala sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. Nagkukwento ako dun. At jeepney driver siya dun sa palengke. Nakita niya ako. At sa tuwing makikita niya ako, sisigaw yun ng pastor. Kaya minsan, sabi nito na hindi ka na pwede gumawa ng hindi maganda. Kasi marami nakakakilala sa'yo. So, sa buhay natin, maraming kailangan tanggalin. Yung mga memorya, gawin, perspectives, attitude, hindi karapat. Practical step. Sabi po doon, next pindot yan. Identify deceitful desires. Recognize thoughts or habits that promise satisfaction but lead to spiritual decay. Hanggat hindi natin na-identify na itong ugali kong ito, itong pagkatao kong ito, ay nakakahadlang. Hindi natin tatanggapin. So, napaka-practical na step na parang ganito ikaw ang nakakakilala ng sarili. Walang iba. Hindi ako magsasabi, Ken, baguhin mo to. Ikaw mismo, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Hirap niya. Isa sa pinakamahirap. Kasi kailangan ng acceptance na ito ako at kailangan ko gawin. Sabi doon, number 2, saturate your mind with truth. Replace negative thoughts, patterns by consistently reading scripture and praying. Do not dwell on regrets. Alam ko marami tayong mga bagay sa buhay. Regrets. Nakalipas na yan. Nakara na yan. Kung nagawa natin yung mali na yan, tapos na yan. Kasi minsan, yung mga regrets na yan, yung nagbibigay ng negative thoughts sa atin. So, kailangan, after natin ma-identify, talagang lutuin natin ang ating isipan at puso sa salita ng Diyos. Wala naman kasi ibang makakapagdikta sa atin ng pagbabago kundi ang salita ng Diyos. Sabi ko hindi ko kayo pwedeng utusan na magbago kasi kayo mismo
magdideclare ng pagbabago sa buhay. Magagalit lang kayo sa akin. Yun yung isang katotohanan. Magagalit lang kayo sa pastor. Kasi kung ang gagawin ko, palagi kong sasabihin yung masama niyo ugali, baguhin. Sabi ko kung hindi niyo na-identify na masama ugali, hindi niyo babaguhin. Kahit sabihin ko yun. Or kahit sabihin ng mga kapatid natin. Unless, i-identify ko siya, ako nga mali na yun. Dapat mong baguhin. At magagawa lang natin yun kapag niluto natin ang ating buhay sa pagbabasa ng Biblia at sa panimalala. Lord, help me. Tulungan mo ako. Nagawin ko ang mga bagay na ito. Pag nanalangin tayo, huwag mong ganito. Lord, baguhin mo ako. Hindi. Lord, tulungan mo akong baguhin ko ang aking sarili. Meron tayong gagawin. Hindi ang Diyos. Kasi bakit po? Kung ganun lang din naman ang proseso, Lord, baguhin niyo po ako. Pwede naman palang ganun. Ba't kailangan pa ng bautismo? Ba't kailangan pa ng pananampalataya? Kung yung pagbabago naman pala, pwede si Lord yung gumawa. Hindi po Ang pagbabago ay atin. At sa pagbabago natin, may kaligtasan. Yun yung katotohanan. Ano po? So, sabi po doon, next, replace specific habits. The Bible provides direct put off and put on examples. So, put off falsehood. Yung mga kasinungalingan, tanggalin natin. Yung mga hindi makatotohanan ng buhay. Mananalita. Ang sabi doon, put on speaking the truth. Put out stealing. Put on honest work and sharing with others. Put off bitterness and anger. Put on kindness and forgiveness. Next, rely on the Holy Spirit. After natin magawa yung mga bagay na yan, Lord, ikaw na ang bahala. Lord, hindi ko magawa. Hayaan mo ang Holy Spirit ang tumulong sa iyo. Pag kinakato ka na, kinakalabit ka na, pagbigyan mo si Holy Spirit. Kasi minsan nakikipagtalo pa tayo sa Holy Spirit. Kako mo na. Ako yung gagawin. Gusto ko itong gagawin. So, sabi nga ng Biblia, huwag nating pamighatiin ang banal na Espiritu. Solution, embracing your identity in Christ. Kristiyano ka na ako. Panindigan mo. Yan yung katotohanan. Panindigan mo. You are a new creation. You are a one with Jesus. You are called to communion with God. Napakalinaw po niyan. Bago ka ng nilalang. Ikaw ay isa na kay Kristo. Sabi nga po doon sa Romans, ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. So, bago ka na ba? And then, next. Yan. Nakita niyo po yun. Ano po nakalagay ito? Opening soon. Ano po yan? Ano ba sa tingin niyo opening soon na yan? Yan po yun lang. Opening soon. Ano po? Letting go and moving forward. Kapag hindi natin iniwan ang ating dating buhay, baka hindi tayo makapasok. Malapit na po yan. Opening soon. Ano? Sabi doon, letting go and moving forward. Forget what God has forgotten. Lahat ng kasalanan natin na tinanggap natin si Kristo, wala na yun. Kinalimutan na ng Diyos yun. Huwag mo na ibalik. Nilinis ka na ng Diyos bago nilalang ka. Remember God's benefits. Napakarami.
na binibigay na benepisyo ng ating Diyos sa atin. Pagmamahal, guidance, dinubos tayo, lahat-lahat. Sabi niya, press toward the future. Ano po yung future natin? Opening soon. Kaya mga kapatid, iwanan niyo yung dating pagkatao. Alam ko mahirap. Hindi naman tayo nagtatalo dito kung madaling maghirap. Pero ang nais natin lahat, makapasok. At yun, makakapasok tayo kung iiwan natin ang dating pagkatao. Kaya mga kapatid, ano po yung key verse natin? Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Let us pray. Lord, maraming salamat ang mahal mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagligtas mo sa amin. Pagbibigay mo ng pagdali na ikaw ay aming pagbutihan. Ikaw ay aming mahalin. Ikaw ay aming paglilingkuran. Kaya Lord, aming dalangin sa umaga ito. Sabayan niyo po kami. Lord, mahal na mahal ka namin. Ito ang aming isang magdalangin sa Panginoon Jesus. Amen.